ay tinatawag na ano? Anong tawag sa atin bilang nandito? Tayo ay anak ng Diyos. Dito tayo ay bahagi ng Diyos. Katawan ng Diyos. Dito, nila lang. Talagang simula yung kanila. Tayo ay pamilya. Lahat naman po yung tama. Akala ko na yung actually, ang ating pag-usapan is about being an army. Being an army of God. Sino dito ang nakakita na o nakapasok na sa compound ng military? Military. Diba? Ano makikita nyo doon? Only mga sundalo that are in training. Di ba? Ako kasi yung aking mga tito, mapera lang kay daddy, ay mga sundalo. Ano po, mga general at saka colonel, magkapatid na yun. So, may time na pupunta kami doon, nabinibigyan kami ng libre gasolina, kahit madala. So, nakakita kami talaga ng marami. Nagmamarcha, di ba? Alam niyo yung mga private, yung mga baguhan pa lang, parang yung mga utusan pa lang, yung mga tinitrain pa lang. Makikita mo yung hirap nila. Samantala yung may mga posisyon na, makikita mo yung leisure. Opisina pa lang, halos kalahati na nito, opisina. Isa lang tao yun na may titulo. At napakaraming privileges. Ano po, napakaraming benefits. At talaga makikita mo yung discipline around. Malinis, walang maingay, walang unwanted noise, walang unwanted movements, walang basta may tumatakbo, wala. Lahat, pati yung kahit na iilalay sa loob, nasa tamang paradahan, nasa tamang lakaran, nilalakaran ka lang talagang lugar, may mga lugar na bawal kang mag-loiter doon o magpatambay-tambay doon. Kaya, since pinag-uusapan natin ito, hindi mo ba ninyo nakikita na napakarami nating mga role o character na binabanggit sa Bible? Di ba? Pero since ito pag-uusapan natin, kumuha ko ng reference about doon sa spiritual fighter o warrior. Ito mga nasa harap, sini-assign dito na prayer warrior. Dati kayo ba? Hindi. Okay lang yun. Kayo. Okay, warrior. Yung mga nandyan, kayo? You should know that you are also a warrior. Sila lang yung nakatasan, pero kinakailangan na nanalangin dito yun. No, hindi man tungkol kay pastor, tungkol sa sarili nyo. Aba, hindi lang po si pastor ang dadayain, pwedeng dayain. Kahit kayo, pwede dayain. Hindi lang ako ang target. Kahit kayo, ay pwedeng target ng kaaway. Hindi lang tayo dito sa loob ang target. Kahit yung mga pamilya nung iniwan sa bahay o bahay nyo, ay target ng kaaway. Kaya bilang sundalo, meron tayong protocol na we must be always alert. At sasamahan natin yan ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Let's open our Bible and found the things that Jehoshaphat have done. Ano po? Kung paano siya sumunod sa Panginoon. Found in 2 Chronicles 20, verses 17 to 24. Meron na ako selected verses na babasahin. Poimen version ng aking kinuha, pero yan ay King James Version. Pero okay lang, pasadahan niyo dyan, papasadahan ko dito. Kinuha kong verses 17, 20, 21, and 22. Para praise na rin itong aking kinuha o ginawa para hindi masyadong mahaba. Ano po? Ang sabi dito sa verse 17 ng 2 Chronicles 20, hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Verse 20, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, nagbihin po, magtiwala kayo sa Diyos, ninyong si Yahweh, at magiging matatag kayo. Verse 21, paraphrase po ito. Pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Verse 22, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulos sila ni Yahweh
Dahil dito, sila ang nagkagulo at nagpatayan. May Bible? May Bible kayo? Sino may Bible sa cellphone? Application ng Bible. Amen naman. So, hindi ako manilita. Ang tanong ko lang kung nakakita na ba kayo ng Bible? Ayan, para tanong sa secular at sa mga believer. Nakakita na ba kayo ng Bible? Second question, may Bible kayo? Kaya nasabihin ko, kung may Bible kayo, nabasa nyo na at narinig nyo ang mga bagay na ito. Nasasabihin ko. Kasi nga, kung titignan po natin sa Bible, ano po, napakaraming mga familiar roles, character, plays, scenarios, stories, and fruitful lessons. Di ba? Na mababasa at maririnig sa mga sermon. Halimbawa, pag pinag-uusapan o narinig natin, nababasa kaya ay hari o pagiging anak ng Diyos o yung relasyon sa Diyos, we talk about legit relationship or we talk about authorities or vested upon us. Yung karapatan mo bilang anak ng Diyos ang pinag-uusapan. Pero ang ginawang parang character or role ay yung hari, pagiging anak, ano po, at yung tinatawag na relasyon. At nakakarinig din tayo minsan na meron pinag-uusapan na daily battles, ano po, or trials. No? Yun ay literal, di ba? Or spiritual. Meron din pinag-uusapan na narinig natin yung term, o word na lamb, wolves in sheep clothing, wild grass, dry branches. Pag yun ang pinag-uusapan, yung tungkol sa tupa, tungkol sa lobo na nagbibihis, bihis tupa, o yung ligaw na gamot, trigo, at to yung mga sanga, ang pinag-uusapan dito ay issue sa church. O yung tinatawag na growth mo. Yung present na kalalagayan ng isang iglesia. Ano kaya yung role niya sa loob ng church? Minsan nakakarinig din tayo ng puno, sanga, bunga, sinabi ko nila, mga tuyong, mga sanga. Pinag-uusapan nga dito ay ministries and growth pa rin. At kung meron din tayo naririnig at nababasa ng mga talinghaga o parables, nakarinig na tayo tungkol sa birhen, tungkol sa langis, tungkol sa ilawan, sa langkara, sa kasalan. At pag ito pinag-uusapan, it's talk about our faith, no? Our expectations, our awaitings, our hope yung pagdating niya. So ngayong umaga, narinig din natin yung armies, yung weapons, yung battles. It talks about, yung kanina ko sinabi, daily battles, trials, temptation, na hinaharap natin sa araw-araw, na hinaharap natin ng may tapang at may pagtitiwala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Pag ito ang narinig natin, we talk about victories. Amen po ba? So yun lahat ng yun. Kung titignan po natin, lahat yun ay roles, character, plays, scenarios, stories, and truthful lessons in the Bible or in the sermons we have been hearing. Kaya unang bahagi, pag-usapan natin, we are an army of God. Kung tatanungin ko ang crowd dito, sino ang army ng Panginoon? Ituro nga niyo. Magturo kayo. Sino-sino sila? Yun yung mga yung mga mabilis tayo lahat. O kayo ba ipipili? Ano ba yun? Kung kayo ba ay papakuhain ng mga militar, kumuha kayo mga sundalo ng gagawin nyo. Pipili ba kayo? O tatawagin nyo na lang lahat? At gagamit kayo ng salita. Libre pagkain daw. Isasama lahat yun. Tawa? Pero pag sinabing lalaban, di ba? Maaari ngayong pinipili mo, ayaw pa. Duwa. Ako nyo? Kaya ito, pinag-uusapan natin ngayon. Ang sabi dito, sa ayaw at gusto mo, anak ka ng Diyos. Sa ayaw at gusto mo, nahalin tulad ka sa sanga. Diba? Sa ayaw at gusto mo, ikaw ay tinatawag din, sundan ng Diyos. Kaya kaninaw to Tayong lahat dito ay sundalo
ng Diyos. Army of God. Ay ating pamagat, di ba? Arise, a mighty army. Pinapaalala natin. Kasi pag lousy tayo, alam niyo yung ibig sabihin ng lousy? Nung nagkakadete kami o ROTC, pag sinasabing lousy yung tayo mo, hindi mo alam, minsan nakaganyan ka, dadamada na pala yung ano mo, yung parang, yung leader mo, oo, doon sa likod mo, bigla kang tutuhurin gano'n at pag napagano ka. Bigyan mo ka ng 5 push-up, yun, minsan yan. May palungsa ka agad o squat ka. Kaya pag dadagin ka dyan, alam na lousy ka, tatamad-tamad ka. Parang kayong ano pa lang, tamad, kayong tambay, gano'n. No? Sa Christianity, pag lousy ka, ito yung mga parang magpabanjing-banjing lang, hindi seryoso sa kanilang mga relasyon sa Diyos, come and go, yung maisipan lang, gano'n. Ano po? Kaya, tingnan natin mabuti. Ang sabi nga, we are an army of God. Pag sinabing army, makikita nyo, sabi ko, kung pumunta kayo sa compound ng mga military ko, compound lahat sila doon, wala kang makitang kuba. Wala kang makitang lulugo-lugo. At wala kang makikitang boses tiyanak. Di ba? Makikita mo doon, matitikas. Ano ba? Alert! Ano ba? Bibo, gising. Di ba? At may matatapang na tingin. Ang laging galit. Sabi nga nila, tiger look. Di ba? Pero huwag niyo tiger look dyan. Hindi ako makukuha sa tiger look niyo. Ano po? Kung mahaba talaga ang sermon, tiger look kayo, ang Panginoon, Lion of Judah. Di ba? Tingnan natin ito, balik tayo dito. Ano ba mga procedures in becoming an army of God? So una, balik tayo kung sa lahat naman tayo, tinawag ng Panginoon into His body. So we're called body of Christ. And also, yung title natin yan, we're called an army of God, a collected warriors for God. Ano po? Pangalawang procedure, we've been appointed by the Holy Spirit. Nantanda po ng Panginoon, dumating ang Holy Spirit sa iyo para ikaw ay maging pamilyar. Binibigyan ka niya ng familiarity sa katawan ni Kristo, sa mga magiging kasama mo sa katawan ni Kristo. Kaya namin tinatawag na fellowship. At dito sa fellowship, makikita mo kung sino yung may mga similarity sa'yo. Yung maaaring kahawig mo, unang-una. O maaaring kaugali mo. O maaaring katipo mo. O maaaring meron kayong parehong interest. Di ba? Mahilig kayong matulog. Mahilig kayong magpintuan. Mahilig kayong tumakas. Ayan, yan yung mga gusto mong tabihan. Yung hindi interesado. Hindi na gusto mong katabi o hindi interesado. Uy, tabi tayo kaya pa tayo dyan o kaya mag-tic-tac-to. Hindi ko alam kung yung mga games ngayon, di ba? So, parang gano'n. Kaya, ina-appoint tayo ng Holy Spirit na para makita natin yung bawat isa. Our similarities, our differences, our strength and weaknesses. And also, strength and weaknesses ng mga kasama. You don't just care for yourselves, but you must learn to care for others. Ina-appoint tayo ng Holy Spirit para hindi lang pahalagahan ang sarili mo. Pahalagahan mo rin ang pakiramdam ng iba. Tama po ba? Malaman mo ang lakas mo at hina mo. Malaman mo rin ang lakas niya at hina niya. Pag nalaman mo ang lakas niya, pwede mong mahirap. Pwede mong ma-assign, magamit. Pero pag nalaman mo ang kahinaan niya, tulungan mo siya. Ganun din ikaw. Pag may kahinaan ka, huwag mo nang i-display. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Di ba? Kaya napakahalaga nun. Third procedure, tinetrain tayo dito sa loob. Kaya nga nung makilala natin ang tao o mga ka-fellowship natin dito na medyo sensitive, hindi na natin sila ibubuli. Nalaman natin sila na malakas at tayo minsan mahina, pwede tayo mag-rely on. Di ba? Nakita natin na napaka-talento niya, napaka-sourceful niya, napaka-skillful niya, pwede tayo maki-share o maki-alam o magkaroon ng kaalaman sa pamagitan niya. Kaya ganoon, walang tatayo na mag-isa sa atin dito. Walang mag-isolate sa kanyang sarili. At pag nangyari po yun, it is the work of the Holy Spirit in us.
na ina-acquaint tayo sa bawat isa. Kayo po ba ay may normal na pakiramdam? Galaw-galaw nga yung mga mata. Ganon. Di ba pag mabilis siya, gising siya. Pero pag ginanon yung mayami para kumapagpit, antok na yan. Di ba nararamdaman mo ba yung antok? Yun kaya minsan sinasabi mo, abang naantok ka, nag-iisip ka din, di ba? Ano ba yan, naantok ako ng mga kanya? Di ba? Lumalaban yung isip, pero yung mata gusto lang pumikit. Kaya nagkukumand yung isip na, wag, makikita ka, nakatinig si pastor. Hindi na pinag-usapan, maya-maya na. Di ba? O alam lang yung pastor, pagod ako, di ba? Sa lahat, nararamdaman niyo ba kung yung dulo ng inyong hinalaki? Wala na kung na-ingronan kayo. Di ba, umaano yan eh, kumikirot-kirot. Kahit na nasa dulo, nararamdaman ng buong katawan, masakit. Di ba? Yun ang ibig sabihin, may pakiramdam ka sa buong katawan. Kasi pag wala na, kalahati lang nararamdaman, may paraliti ko yun. Kaya pag lumakad, hila-hila yung kabila. Kaya, yung pala inaano ng Holy Spirit na maging aware tayo sa body of Christ. Baka meron ng napaparalyze dyan. Ibig sabihin, meron na dyan nag-a-isolate sa sarili niya. Meron na dyan super damdam. Meron naman dyan sumusobra. Alam niyo, sumusobra na. Mahaba na yung buhok sa tenga, hindi na pakukupitan. Yung ba may mga gano'n? Na kinakailangan makita natin na we really care for one another. Hindi para pintasan, hindi para husgahan, kundi para tulungan. Di ba? Sa army, gano'n. Meron silang mga protocol na you should always check yung kasama mo. Yung training nga namin sa ROTC, pag may mga baril kami o rifle, kahit laruan lang yun, bawal mong itutok yun. O yung maglalaro kayo, magtututukan kayo, bawal yun. Doon pa lang kasi sinasanay na, yung discipline. Di ba? Yung human right discipline. Natitingnan mo kung maaari yung tolerance mo. Pag ikay pulis na, ikay sundalo na, hindi ka kailangan mainit ang ulo. Kaya may mga mental check pa yan. Ano po? O yung health check, kung meron siyang psychological check, kung meron siyang konting depekto sa utak, kasi pwede yung biglang magwala. No? Ganun ang kalabasan. Kaya makahalaga, di ba? Yung sabi, we've been trained and ushered by different weapons. Siyempre, pag tinuturuan tayo, humawak ng tinatawag na sandata. Sino dito ang pamilya sa weapon? Sino yung may weapon na dala? Maaaring baril, kutsilyo, baseball bat, tubo. Bakit tayo nagdadala ng ganyan? Para ano? Self-defense. Di ba nakita naman yung balita? Yung road rage, di ba? So, yun natin pag-usapan. Sa patuloy sabi, napakita yung weapon na dahil sa masyado ng pressure, masyado ng gipit, masyado ng natalagta na din ng paningin, overthinking na maril na tuloy. Di ba? So dito, makikita po natin, ang weapon na ibinigay po sa atin na habang tinitrain tayo ay kakaiba. Mas makapangyarihan po ito. Mga spiritual weapons, ibinigay ang fruit of the Holy Spirit as your weapon. Pag sa masusungit, ang weapon mo dyan, pag-ibig, patience. Weapon po yun. The greatest weapon of Christian is love. Di ba? Ibinigay yung weapon na gifts of the Holy Spirit. Isa na doon yung discernment. Para pag may gustong manloko sa'yo, ramdam mo agad siya na nanloloko. Hindi ko ito ka-espiritu, nanloloko. Di ba? Binigay din doon yung tinatawag na Word of God. Ibinigay din doon yung Word of God kasi two-edged sword, di ba? Ibinigay din doon yung power of the blood covering. So may mga weapon na binigay. Ngayon yung weapon na yon ay kinakailangan malaman mo kung paano gagamitin sa iyong fellow army, sa iyong kaaway, at sa Diyos. Tama? So yung fruit of the Holy Spirit, yung gifts of the Holy Spirit, yung Word of God, and the blood of Jesus, kailangan alam mo ang gamit niya sa kaaway at sa kapwa Kristiyano mo. Naiintindihan po ba natin? Sino may weapon ngayon? Ginagamit niyo po ba yan? Yung sa weapons of
of the Holy Spirit. Pag ikaw ay inaantok, anong weapon ang pwede mong gamitin doon? Basta gamitan mo ako ng love. Hatiin mo ko. Hindi, kayo tinatanong ko. Ako, weapon ko doon. Sa inyo, patience eh. Diba? Eh kayo? Asa mo kasi na yung fruit of the Holy Spirit yung kukurtin yung tayo? Sa fruit of the Holy Spirit yung tinatanong ko, hindi na yung pwede yun. Kukurtin daw yung tayo na. Diba? Ano? Joy! Ay, paano sa naman? Joy! Diba ba, pwede natin gamitin yung self-control. Control mo yung sarili mo! Saan ka katulong? Diba? Kaya tingnan natin. Ang sabi na dito, number 4 procedure, women made strong, making us ready to fight the battles. Ano po? Making us strong and ready to fight the battles. Making us ready to fight the battles. No? Dito kasi, may categories po yung mga army. Ito na po, 4 lang po yung categories natin dito bilang mga Kristiyano. Una, ang pinakamataas dito na category ay praise and worship team. Praise and worship leaders. Yan yung mga pinakamataas. Kasi sila ang binabanggit sa ating text. Sila ang sa unahan. Sila ang talaga. Kasi ang pakikipaglaban ninyo o natin, ang mga praise and worship team, ay hindi sa dugot naman, kundi sa mga espiritu masasama na hindi natin nakikita. Kaya yung mga pagpupulit awitan, yun ang panlaban doon. Kaya yung first category that we should aim to really be in front. Ano po? Pangalawa, yung prayer warriors. Itong prayer warriors, unang-una na dyan yung mga elder, yung mga inasay. Pero lahat po tayo ay mayroong qualification to be a prayer warrior. Dahil hindi lang tayo nagpre-prayer warrior during service. Nagpre-prayer warrior kayo sa inyong pamilya na habang sila ipapaali sa tahanan, sila ay makakasalamuhan ng iba-ibang masama, mabuting tao, sila ay maaaring kukuha ng exam, sila ay maaaring may mga transaksyon, sila ay maaaring may mga pupuntahan ng walang kasiguruhan, kailangan namin nananalangin para sa kanila. Diba? Kaya warrior tayo. Hindi lang dito sa loob, kahit sa labas magagamit natin yan. Okay? Ano pa? Ang third category natin ay yung sophisticated and strong warriors. Ito yung hindi na kailangan utusan. Alam niya yung kanyang dapat gawin. Kapag may nakikita sa kabuluhan, nag-i-intervene siya, nagkakaroon siya ng prayer sa kanyang sarili. Sa labas o sa loob ng simbahan, sa kapitbahay o sa loob ng tahanan, sa lansangan na kahit saan, di ba ngayon sa social media, ang dali makapanood. Dahil pag nakakita ng kabuluhan, anong inilalabas ng tao? Cellphone. Diba? Nakikita natin sa TikTok. Pasayatin natin ito. Di ba? Ang dami ko napapanood lang. Merong nanansin na matatandang lalaki sa jeep. Di ba? Inukunan. May nandudukot. Inukunan. May nag-aakot na business at papakita kung ano-anong mga kasamaan, kahalayan. Inukunan. Merong CCTV nakakakuha sa mga nagnanakaw. Di, isang araw minapanood ko yung traffic. Bandang tuloyan tayo, nalalaki ng truck, ano po. Tapos, truck, dito may parang delivery van. Bigla na lang lumapit yung 5 kabataan na papayat-payat na nakasando. Inold up pa, pinagsasaksak yung driver at umikot pa yung isa. Pinagsaksak din yung kasama. At binusinahan ng sumunod na kotse kasi nga nakikita. Aba, yung nakakita sa busina, binuro, nilapita. Tumigil na kakabusina. At lumatag lang na simple yung 5 kabataan matapos manghod at manaksak. Hindi natin alam kung namatay yun. Pero may mga kumukuha. Di ba? Ganon kabilis. Kaya dito, pagka ikaw ay sophisticated and strong warrior, hindi yung ilalabas mo cellphone. Meron kang prayer guide na gagawin. Di ba? Yan ginagawa ni Pastor Ito kapag kapupo niya sa paligid, may nakita siyang nahimatay, may nakita siyang lulubo-lubo, nagkakasakit, pupuntahan niya, papanalangin niya agad. Di ba? Nakakita ka ng mainit na panahon, nakakita ka na paano may mangyayari kasi pa
Yun yung mga sophisticated warrior or strong warriors. And the fourth category, yung general warrior. Ano po? Dito sa general warrior, reserve pa lang ito kasi tinuturuan pa lang. So dito, nagiging optional yung pagiging warrior. Pag hindi ka masyado bukas sa training, pwede warrior ka sa bibig. Ako na. Diba? Sino may mga asawang warrior? Yung war freak, yung... Ano oras na? At yung kalagawa niyo, sakar ko lang dito. Okay, mga nalinig ano sa anak. Yung maraming matanong, maraming reklamo. Warrior din po yun. Diba? Kaya, yan po yung apat na kategory. Ngayon sabi nga, kung tayo Kristiyano, katulad na ating title, sabi dito, Rise a mighty army of God. They kante, sabi ng kanta, God's got an army marching through the land, deliverance in their song, healing in their hands, everlasting joy and gladness in their heart. In God's army, I'm gonna fight. Pag isang Kristiyano sundalo ka, ang nasa sa'yo ay sa paghahayo mo, merong kalayaan sa awit. Ibig sabihin ito, Papa, sa mga sinasabi mo, sinishare mo, inaawit mo, kinikwento mo, may lumalaya. Army ka. Di ba? Di ba ganun yung mission ni sa amin, pumunta ka doon. Puntahan mo yung mga nakakulog doon, yung mga nakabandage doon, pakawalan nyo. I-rescue nyo, parang ganun. Ano ba sabi dito? Healing in their hands. Sa lahat ng pupuntahan mo, ipabon kang mag-atong ng kamay at gagaling sila. Ano ba? At kahit ka mainit ang panahon, dala-dala nila ang kagalakan at kagayahan sa kanilang mga puso at talagang voluntary sinasabi nila, I am an army of God. Tandang-tanda at hindi mo wala sa aking isipan yung aking kinikwento sa inyo na dalawang matanda na nakasabay ko sa jeep na ako'y lumuwas noon. Nasa Amerika sila mami, dinagluluto ko para sa mga kapatid ko. Medyo kataba-tata ako, maliit kay aking mga anak. So, doon ako yung papunta na sa SM North. Ano po? May nakasabay ako na, kasi doon yung watchtower. Yung fourth watch. Na dalawang medyo may edad na. Ang init ng panahon, alam ko nakaganti yung mukha ko. Ganyan ako. Nakasakay na naman ako sa jeep, wala naman akong dalagan. Sabi ko lang. Di ba? Ano ba, ito mukha ko, gestures ko. Anong ibig sabihin ko sa inyo? Init? Ano ba yan? Kabanas. Di ba parang gano'n? Kabanas. Init. Biglang may pumanik na dalawang medyo matanda na talaga. Wala pang book eh. Di ba? Ang init. Ang sakit kaya sa anit ko. Yung may buka, masakit sa anit. Yung pang walang book. Talaga pumanik sila. Ano yung pagpanik nilang dalawa? Nag-uusap na agad sila tungkol sa Diyos. At tungkol sa mabibigyan nilang dala ng mga Bible. Na ayon sa aking napakinggan. Masaya-masaya sila at sila'y nakapag-donate doon sa fourth watch at nabigyan sila ng Bible at ipamimigay nila yun ora mismo. Hindi na sila magpapina. Pupunta na sila sa kanilang lugar at ipamimigay nila ora mismo. Di ba? Ito, ilan ang nakuha mo? Ako nga, ito 60. Pamimigay ko na ito. Tutuloy ka na doon. Apa, tutuloy. Kaya ang mga mukha. Ay, tutuloy na ako doon. Hindi ako kailangan mag-sign na oras. Talaga ba? Ako din. Ito din ang nakuha ko. Walo naman. Kaya pamimigay ko dito. Alam mo, bro, talaga kinakailangan ng mga tao makabasa na ng salita ng Diyos. Hindi mo sila nakita. Ako yung nakaganyan. Biglang naging ganito. Nahawa na rin ako ng... Hindi. Parang, ano kakaya ko sa salit? Ako nga, pastor, wala akong dala eh. Ako nga, pastor, nakasimangot lang. Ako nga, pastor, naiinis ko sa buhay. Samantalang sila, hindi naman sila mga pastor. Mga workers lang siguro sila. Pero, ito yung sinasabi. With everlasting joy and gladness in their heart, they are an army of God. Ito yung nakakanta ko, naalala ko ng dalawang matanggal. Tagal na, taon na, hindi lang. Pero na ngayon, pumapasok pa sa isip ko yung nakita ko sa kanila. Yun yung sinasabi ko, pag army of God kayo at talagang daladala ninyo ang kapangyarihan sa atong Espiritu sa inyong kalooban, kilos, gawa, salita ninyo ay mag-iiwan ng isang balangka sa mga tao na magsasabi, tunay kang sundalo ng Diyos o anak ng Diyos. Di ba? Tuloy tayo. Ang sabi kasi dito, pag talagang army of God ka,
Para bang simple ka lang tingnan, hindi halatang wala kang pera. Hindi halatang may sakit ka. Hindi halatang may problema kayo sa bahay. Pero pag ikaw ay Kristiyano at ikaw pa yung nagbabalita ng, oh, meron na buhay! Ang tataas sa tingin! May problema sa bahay. Abusin si kapit-bahay. Aking asawa, batungan. Pag ganyan pa kayo, you're not bringing good news. You're bringing an expose, a scandal. Di ba? Eh, anak ka ng Diyos, dapat ka dinadala mo mabubuting balita. Hindi mo na kailangan palakihin, i-magnify yung issue na mainit ang panahon. Mainit naman talaga eh. Kaya ba sinabi, oh, ang init. Ano pa ibig sabihin? Yung mga sukuan dyan, oo nga, ang init. Iinit pa daw eh, nanakot ka pa. Kasunod nga niya yung big one. Ewan, ang dami na kumakalat sa TikTok. Handa na tayo sa big one. Di ba? Sino ang handa na sa big one? Yung naghahanda kasi, hindi naman naabutan. Yung hindi naghahanda, yun ang aabutan. Sino mga naghahanda? Sino gusto malaman kung paano maganda? Gusto niyo ba malaman kung paano maganda? Bumili na kayo ng mga dinata. Huwag na kayo magpanik-bayi. Kasi pag hindi kayo naganda, dumating yung bagay na yun, kayo ang aabutan ng butong. Di ba? Nagbaksakan yung mga establishmento. Sino magtitinda? Wala kayong stock. Eh, mauubos. Sabi nyo, nato namang hayop. Di ba? Mauubos din yung mga hayop talaga yan. Pag naubos yung mga hayop na yan, di ba kung mag-asal hayop na din? Di ba? Kaya maganda yung laging handa. At una doon, bago yun, manalangin tayo. Di ba, lagi natin sa Lord, kung anumang darating na mga bagay na kalamidad, na hindi namin inaasal, kami namin talagang ligtas mo. Di ba? Huwag kami makahanap. Di ba? Dapat lagi tayo handa sa mga ganung bagay. Okay, sabi din dito, pag talagang ikaw ay army of God, ang tinatayo mo yung kaharian niya, hindi yung sarili mo. Hindi ka maraming salita. Ang sinasabi mo lang ay yung tungkol sa Diyos. Pag ikaw ay tunay na army of God, ang nangyayari sa buhay mo ay mas maraming mga imposible ang nagiging posible. Di ba? Ano ba? Pag tunay na army of God ka, lahat ng hawakan ng kamay mo, mapagpapala, sasagana, mapaprosper. Lahat ng tungtungan mo, makiklay mo with authority. Bakit? Kasi sinusuportahan ka ng mga anghel ng Diyos. Papakilusin ng Diyos yun. Di ba? Doon sa kinakanta natin, hindi na natin kinakanta ngayon, di ba? Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Sabi sa chorus, my God can supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angel charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Uutusan niya yung anghel para ikaw ay patnubayan. Di ba? Kaya napakahalaga. Dapat alam mo yung role mo. Sabi mo kanina talking about military. Yung ikaw ay merong role o ikaw ay merong rank. Di ba? Sabi ko, yung dito namin, Jessica. Kung pumunta kami, napakaganda opisina pala. No, parang meron ng attach of Malacanang. Di ba? May salaset, may upuan, ang ganda ng cabinet, may refrigerator, lahat kompleto. Tapos may pakotse, may ang daming gasolina, binibigyan nga kami. Kaya banda mo niya, sabi niya mali, hey, pastor ka, huwag kang nakikinig. Mali yun. Di ba? Ang umupit na rin yun. Kahit nasabihin mo, wag, kaya tinigilan namin. Tinigilan. Diba? Kaya napakahalagang bagay yun na bilang sundalo ng Diyos, sabi na, we're just made of clay, but the treasure is within. Diyos, sabi dito, nung nasa na natin, inahampas ka, tinutumba ka, nilulugmok ka, hindi ka bumibigay. Bakit? Dahil ang kayamanan na nasa sa loob ay si Kristo. Ang nasa sa iyo ay si Kristo na malakas. Di ba? Kaya sabi, greater is He who is in us
than he who is in the world. Ano ba ang nasa world? Panic? Ano pa? Crisis? Ano pa? Gulo? Ano pa? Walang kasiguruhan. Pero yung Kristo nasa sayo, kapayapaan, aliw, kalakasan, sampay, at may mga pangakong mangyayari kung pangahawakan niyo. Okay, yun yung unang bagay. Pangalawang bagay, the victory is mine or is ours when the battle is the Lord. Narinig niyo ba ito lagi? The battle is the Lord. Ano ibig sabihin nun? Anong Tagalog nun? Ang laban ay sa Diyos at ang pagkatagumpay ay sa amin, sa akin. Ano po? Ano yung predict ito? Sa verse 17, ang sabi ng gano'n, si Yahweh ang kasama ninyo. Yun sa laban. Si Yahweh ang kasama ninyo. Sa King James Version English, ang sabi, where the Lord will be with you. Di ba? Ang sabi natin, hindi mo na kailangan lumaban. Tumayo ka lang. Manood ka kung paano ka ililigtas ng Diyos. Alam niyo yung kwento nito na kasi may umahamon kay Jehoshaphat at saka doon sa buong angkan ng Jerusalem. Hinahamon sila ng mga Ammonites at saka Moabites. Ngayon, kakampi nito yung Edomites. Tatlong angkan yan, isang angkan lang sila, na talagang malalaking puwersa to at talagang mga well-trained. Pero sabi kay Jehoshaphat, huwag kang matakot, kasama niyo ang Diyos, kasama ko si Yahweh. Napakaganda pag binabasa natin. Ang sabi, hindi mo kailangan lumaman, tumayo ka lang. Nangyari po yun ha. At panoorin mo lang, ililigtas ka ng Diyos. Ang sabi ito, fear not, nor be dismayed. Huwag ka matakot at huwag ka masiraan ng loob. Di ba tayo madaling matakot? Ako may phobia ako doon sa tunog ng wangwang eh. Kasi nung maliit yung pinananakot sa akin. Kaya ngayon, pag ako'y nakakarinig nun, may takot. Kahit na, ano ba yun? Kaya minsan katanong, ano ba yun? Ambulansya, solo, police. Kasi hindi ko makategorize kung ano yung tunog na yun eh. Minsan sabi nila sa bombero, kaso. Yun nga yung lagi pinananakot sa akin, yung sunog sa police. Kaya pag narinig ko yung parang hanggang ngayon, malaki na ako. Ay, kumakabog yung dibdib ko. Kaya sa kalsada, pag ako'y nagmamalit, nakakita na ako ng mga gano'n. Talagang tumatabi ako, katatakot ako. Di ba? Nung bago pa lang ako nagmamalayo, nakakikot na ako dyan ng life is eh. Diyan sa may Facultad Santo Niño. Pag ikot ng life is, sa sobrang preno ko sa tako sa ambulansya, bumalanda sa bato. Kakayanin lang ng gulong, sumabog yung gulong, tumama sa bato. Pinilatan pa rin ako ng Panginoon. Kaya bumalik ako sa Budya. Sabi ko, yung sasakyan, puntahan ko yung gulong. Sir, bakit? Kakayanin lang natin. Bumalandra ako dun eh. Bakit? Basta bumalandra ako dun. Yung sinabi na, takot ako sa ambulansya. Bago pala ako nagmamayon. Kaya nung nakita niya, ano ba naman yung gulong ko? Parang kinagat ni Satanas talaga, wala. Sabog na sabog, pati yung interior. Yung rin lang ang naingatan. Diba? Kaya yun, di ba? Kung titignan natin, pag ikaw ay nasisiraan ng loob at natatakot, yan ang unang papatay sa iyo. Di ba? Yung mga guli-guli mo. At sa verse 18, nasabi, as to what Jehoshaphat did. Ano bang ginawa ni Jehoshaphat? Alam niyo ginawa ni Jehoshaphat? Isa pa itong susi eh. Humility lang. Ginawa niya. Nakinig siya sa Diyos. Sign of humility. Sumunod siya. Sign of humility yun. Anong ginawa niya? Sabi, yumuko siya sa kanyang ulo. Yumuko. Bumaba. At inihalik ang kanyang mukha sa lupa. Kala nyo, basta yung ulang. Inihalik ang mukha sa lupa. At nagkatira pa. Dumapa. Siguro, umiyak. Sumamba. Hindi lang siya. Nanawagan siya sa buong inhabitant of Jerusalem. Parang, sumamba kayo sa panalangin kung hindi malilipol tayo. Tayo ng Diyos na natin pag-asa. Kaya siya yung ating sambahin at purihin. Kaya lang sila doon, yung gano'n ang ginawa, sumamba sa Panginoon ng mga oras na yun. At tapos gawin naman, verse 20, nakita natin, what are the army's action? Ang action po nila, courageousness. Tapang na. Di ba? They rose early. Ano daw? They rose and rise early. Akala ba ninyo yung salita early?
isang bagay na magaan lang o isang bagay na walang halaga. Napakahalaga po ng salitang early. Ganyan din po ang attitude ni Abraham. Nung dadating niya si Isaac para ialay sa Diyos. Ang sabi, he preferred and rose up early. Kasi pinakikita dito yung kahandaan. Pinakikita doon yung willingness. Pinakikita doon yung tinatawag na obedience. Di ba? At when they rose up early, Jehoshaphat reminded them, pakinggan niyo ako, Judah and inhabitants of Jerusalem. Pakinggan niyo ako. Dalawa na yung may giniling niya. Nasabi niya, maniwala kayo sa Diyos at maniwala kayo sa sinasabi ng kanyang mga propeta upang kayo ay matatag at kayo ay guminhawa. Diba? Simple lang yung paalala niya. And all of verse 21, appointment and obedience na to. Sino hindi matapang? Di mo ba pag may matapang kayo kaibigan at isasalakayin kayo? Anong ginagawa mo sa matapang? Kulang! Di ba? Sino dito yung handa na sumalakay? Yung hindi pa umaandal, iba talaga siya. Handa na sumalakay. Kaya sumalakay ng ano. So, minsan, na-traffic kami, may kasama akong nagmama ngayon. Matapang. Kami overtake, yung mga rider nagalit. Eh, hindi kami agad nakasingit. Ay, hindi kayo, parang alam niyo, yung mga dirty paper. Ang aking kasama, lumabas ang ulo sa sasakyan at naki-dirty paper. Oo, huwag ka pumadol. Eh, tapang. Kaya ngayon matapang, ang daming kasama. Di ba? Kung mag-isa lang yung matapang ba yun? Bumawang-bumanyan talaga sa amin. Kasi nga, overtake kami, dami nila hindi kami nakasingit, nagalit. Ibig sabi kasi, babalik na kami sa rin, galit pa. Siyempre, kinuha mo sila ng right of way, pwede sila makaksidente. Ngayon na limas-masa, yung lang balik, gagawin. Kung ginagawa yun. Una, nasakyan ko kami. Kung magkakaroon ng gulo, yung lisensya ko makukuha. At kung kukuyogin tayo ngayon, sasakyan ko ang magpapaliin ng mga yan. No? Kaya ikaw, isipin mo, kung sasakyan mo to, at nakikisakay ko, doon, papalakpakan kita. Pero kung ako'y makapahamak at ang lisensya ko, at ang sasakyan ay makukuyog, tumigil ka. Ha? Ikaw na may kasalanan, umovertake ka eh. Oo nga. Kaya nga matapang, isa siya, ilan yung kasama, ilan yung rider, 12. Ilan tayo? O siya sa uwi ata. Tatlo. Ano laban natin dyan? Eh kami yung mag-ama, may duduwa. Yun, hindi naman kami lumang sa karsada. Eh kung yung matapang. Bakit tayo kayo lumaban, sasarapan namin ang pito, andyan na kami. Diba? Kaya isip-isipin mo na natin, di ba? Nasabi nga ang Panginoon, gentle eh. Di ba? Matapang siya sa matapang, pero kung siya hinong pinagsusuntok, binatukan, ginurangan, lumaban, lalagay mo kasi sa lugar yung patotoo mo. Ha? Hindi lang ito sa manlaki, sa babae din. Lalo na yung, ang babae kasi mabilis magpakita ng katarayan, di ba? Ang una na din, tataas ang pili at titigas ang leg. Pala, pinakatake na. Huwag kayong ganun. Huwag niyong dinidisplay yung ganun. Ang display nyo, si Jesus Christ. Di ba? Tingnan natin. Ano sabi nga dito? Appointments and obedience. Iyo ba? Ang hirap nun. Yung mga manta, may dala ka pang instrumento. Ikaw yung ilalagay sa harap. Kung sa panahon na yun, kayo yung mga manta, willing kayo. Yung pagpapakatotohanan, bawa Thailand, may panda doon, at may pera na. Pero sabi nga ni Jehoshaphat, sa harap kayo. Papayag itong grupong to, siya lang. Uwi na iba. Gano'n lang yan kay Gideon eh, di ba? Hindi naman pinilit. Kayo, sino yung papayag, taas ang kamay? Isa lang din. Dito, oh, tatlo. Dito, wala. Tatlo, 4, 5. 6! Ilan ba? Dito. Diba?
Alam niyo kung bakit? Doon ko nakita hindi kayo nakikinig. Nauna sa inyo yung pagkaluwag. Maluwag! Diba? Ang sabi sa Revelation 21:8, sa lahat ng mga duwag! Duwag kayo. Kasi hindi ninyo pinakinggan yung sinabi kanina. Ang sabi sa verse 17, ano ba? Kaya sila nakasunod. At saka sa verse 20, may sinabi si Jehoshaphat bago sila umalis. Ano yung muna sa 17? Ang sabi sa 17, hindi mo kailangan lumaman. Tumayo ka lang at manood at ang Diyos ang lalaban sa inyo. Di ba? Ano ba sinabi? Sa verse 20, kapag sinasabi, maniwala ka lang sa Diyos at matatatag ka. Maniwala ka sa sinasabi ng kanyang propeta, di ginawa ka. Kaya sinabi, kayo, mga manganganta, sa harap kayo una. Alam niyo sila lahat, amen! Tugtog na! Diba? Ganun siguro ang ginawa eh. Sing a hallelujah. Alam niyo kaya yun? Diba? Ang ganda ng kanta ni parang pwede doon eh, no? Doon sa okasyon na yun eh. I praise the hallelujah pala, diba? I praise the hallelujah. Diba? Yun lang yung ginamit nilang panlaban. At ito po lang yung resulta sa pagsunod sa appointment. Di ba? Ang gagawin dyan kayo sa harap, umawit lang kayo habang naglalakad kayo. Ang resulta, nasabi dito sa verse 22, the Lord intervened. Since sumunod kayo, ako nakikilos. Nakialam ang Diyos. Ang sabi, the Lord causes confusion to them, the enemies, to their enemies, the Ammon and the Moab go against their colleagues, the Edomites. Sila, naglaban, nagpatayan, naingayan doon sa praise and worship. Di ba? Verse 24, wala ni isang kaaway ang nakaligtas. Verse 25 to 27, they won the battle through praises. Ito pa maganda. Ang dami nilang nauwing samsam kayamanan ng mga pag-aari ng mga yun. Ang sabi, 3 araw silang naghahakot, hiniwan na nila yung iba dahil hindi na nila manulan. Tignan nyo, may blessing ka agad. Yung ba, inuwan na lang nila yung mga gusto nilang kunin. At sa ika-4 na araw, hindi po sila nakalimot. Nag-gathered sila to bless the Lord. Siguro yung mga nakuha nila na para sa kanila, nag-offer sila sa Panginoon. Diba? Ano pa nangyari? They returned, bumalik sila na full of joy and gladness sa hometown nila sa Judah. At ano sabi dito? The Lord had made them to rejoice over their enemies. Pinagalak sila ng Panginoon laban sa kanilang kaaway. Di ba, pag nanalo ka sa kaaway mo, hindi ito applicable ngayon na yung literal na isang kaaway mo nanalo. Doon sa, kasi pag kaaway ng Diyos, kaaway din ng mga tinawag ng Diyos. So, pinagalak sila ng Panginoon. Naiintindihan mo ba natin yung istorya ni Jehoshaphat? Ikatlong bahagi. Ito na ito for sa praise and worship. Tingnan natin. Ang sabi dito, does it still happens today? Ang sabi, to some churches and believers, yes, it happens. Remember, church is also individual of us. Is a church. It's called a church. And the collective of us is also called a church. At may literal church. Kaya kung pwede may hindi nakikipagkaisa, siya lang ang talo. Pwede nakikipagkaisa, panalo yun. Kung lahat tayo sana nakikipagkaisa, panalo tayong lahat. Yun lang ang ganda dito sa grace period. Di ba? Tingnan natin, ano ibig sabihin dito? Let's talk about the fall. Bakit ganoon? Pinakita sa Old Testament at through praises and worship ay na-achieve, ay nangyayari. Bakit these days parang walang nangyayari? Number 1, the worship team is not spiritually anointed. Maaring sa isang church, ang spiritual, ang praise and worship team, hindi sila may pahit. They are much of their talent, skill, performance, display, glorifying themselves and not God, feeling star and popular. Hindi naman may iwasan ito eh. Pag mahusay ka, magaling ka, maganda ka, may tikas ka, may talent ka,
may skills ka, nasa tono ka, may timing, at talagang may palo ang inyong banda, feel mo talaga mahusay ka, magaling ka, at ang church nyo ang namamayag pa sa tugtugan. Ganun na nangyayari kasi ngayon, kaya nga may battle of the band eh. Kahit mga Kristiyano na may battle of the band na gano'n, di ba? Pagari na. Ang Diyos na, nalulugod pa ba doon? Kasi simple sinabi na rin, okay, magdibatihan eh. Di ba, sana kung yung lahat ng banda yun, magpupunta doon, hindi battle. Let us all worship the Lord as one, for one battle. Di ba? For the salvation of the world. Parang ganun. Lahat tayo pumunta doon, lahat tayo tumutulog, lahat tayo, walang complication, walang pagalingan. Di ba? Ano ba? Pangalawa, ba't nangyayari ito? Not fully acquaint and let the Holy Spirit living, happening. Ano nangyayari kasi most of the church, sa mga praise and worship team, nagpapakanta out of context. Actually, sa ibang church, tinatanong pa yung message. Kung yung message ng pastor. Tapos parang sila may line up. Ako hindi naman natin apply yun. Pero alam ko, with the Holy Spirit leading, nakikita ko minsan yung awit, yung scripture reading na hindi namin ang pinag-uusapan, at yung sermon, minsan isa lang yung theme. Pag gano'n may anointing. Pero pag ikaw, isa dito out of context, o kakanta ka lang ng paborito mong kanta, ito gusto kong kanta dahil dito ako pumakayag pa. Dito talaga ang boses ko na-reflex. Diba? At dito talaga ang boses ko ay napapakita ko, ay, napuya. Yung na minsan ay nagigikan pa ako, minsan naman nagigikan chongo lahat. Style ang papakita mo. Di mo ba? Sabi nga ni Sister Eileen, di ba? Yung palang phrases na, ano ba? Eyo, di ba? Ano lang pa yung parang rhyme? Di ba parang mailagay ko sa wala, kasi parang hindi na literal meaning nun. Nilagay yung parang, parang gano'n, di ba? Di ba? Sumagot naman kayo, di ba? Kasi may sound. Uy, matutulog ngayon lang nakisa, nakatawa lang. Hindi dapat tulog. Tuloy kayo dito, nakatawa ka. Okay, tuloy. Sabi din dito, pag ikaw ay kumakanta lang ng iso, kasi tamad kang mag-practice, o kaya naman ay hindi mo kaya yung gano'n, balik na lang sa sinauna. Sa sinaunang kanta. Anong kakantahin? I'm free. Ano pa? Ang buhay ng Kristiyano, masaya po na. Lagyan mo naman yung bago. This is the day. Yung mas bago pa dyan, I will attend skills. Ibig sabihin ko yung makanta mo lang yung gusto mong kantahin. Hindi mo ba? Ano ba? At minsan, ang sabi dito, wala kasi talagang devotion, prayer, and preparation. Kaya wala tayong makikrave. Kahit na may worship team tayo, nagkakantahan na tayo, wala tayong nakikita. Mamaya malalaman yung ibig ko sabihin. Pangatlo, ba't nangyayari ito? No? Na hindi na gano'n powerful. Ang sabi kasi maaaring ang worship team ay disunited, hindi nagkakaisa, may heavy hearts, mabibigat ang puso sa bawat isa, walang submission, may music director, ayaw makinig doon. At maaaring yung music director pa ang tinuturuan. Di ba? Dati dyan, pwede mangyari yun, di ba? Ano ba? At sabi, no hurtful approach of love. Walang pag-ibig talaga. Hypocrites. Sakit yan, di ba? Looking holy. Pero, dalawa ang dila. Nangyayari yun, kaya sinabi sa Bible yun, naninira ka, pero sa isang bahagi ng dila mo, nagpupuri ka naman sa Diyos. Yung pag ganun yung nangyayari, wala talagang power na ma-achieve. At ito pa pala ang danger nun. Kasi pag nagpapakanta, ang isang anointed worship leader, may mangyayari po sa kongregasyon. Yung natatalian, makakalanan. Yung nalalabuan, malilinawan. Yung nahihirapan, magagaanan. Yung lahat ng may kalituhan, ay mailibig magagaydan. Yun ang ibig sabihin. Kaya nalabas ng puno, ayos, at parang na-restore. O talagang na-restore, hindi parang. May nangyaring pagbabago. Lalabas siyang kakaiba. Tingnan po ba? Kaya tayo pumupunta dito at pumapayag tayo kilig ng mga talagang dapat ay anointed praise and worship leader
para pag lumabas tayo, well, replenish tayo talaga, fresh tayo talaga, at may lakas tayo sa buong isang linggo. Ganun ba? Kaya, yun ang ibig ko sabihin. Ano ba? Sabi ko, number 4, the worship team is at worst scenario. Itong pinakamasakit doon is they themselves were fighting, full of pride. Kung ang bawat worship leader ay nag-aaway-away, hindi lang to sa lahat o panahon pa ni Pablo, nung nag-aaral ko sa Bible School, may alam ako ito, nagpapalong pa ng gitara. Nagpapatuhan ng microphone, nagpapatuhan ng drumstick, nagpapaluan, naglalakikuhan ng kordo ng mga gitara. Paglakikuhan. No? Away-away. Yung mga nagliligan sa atin dito, pag ganito ang nangyayari, ano ba expect natin sa naglilid sa atin na makakalagang tayo, lalakas tayo, makakabahagi pa pala tayo, matatransferan tayo ng ganong klaseng ugali. Kasi sila na yung naglilid eh. Di ba sa naglilid, nakamangakali. Kaya nga na-front sila eh. May nakita ka na bang nagpakanta dyan, tumayo sa likod na, this is the day. Tapos nagkaroon tayo ng kanta, nasaan? Titingnan ka, ano? Nagbibit ba siya? Ano siya sa likod? This is the day. May leading ba noon? Wala. Kaya pag naglilid dito, all eyes. At pag all eyes ka, all attention ka, at para kang nakanganga, yung espiritu nila pumapasok sa iyo. Ay humingi tayo na pangunguna ng Santo Espiritu para may filtration, may filter. Di ba? Kaya ang maganda ngayon hindi lang basta collective, may individual. Kung hindi nakikitaan ng Panginoon ng kainaman ang naglilid o ang kalahatan, pero may isang taus-puso, bakit niya i-reject niya? May tawaran na sa panahon pa ng Sodoma at Gomora, may tawaran na kung hindi papayag sa 10, uunahin ko ba? Diba may gano'n na? So dito gano'n din, kasi nasa grace tayo eh. Kaya huwag tayo, sabi dito, magkaroon ng mga pag-atubili pag tayo sumasamba sa Panginoon. May paliwanag pa niya namin. Number 5, bakit nangyayari ito? Yung mga default na ito. Default. Sabi dito, wrong appointment and selections. Maring mali din ako. Mali yung nag-assign. Maring naata kami sa skill, sa talent, sa beauty, sa stage presence, sa kaartihan, sa kagandahan, sa kabibuan. Sa lahat na meron siya. At tinawag namin itong anointing. Yung pala yung anointing. Ano itong ting na to? Na pinagagawa niyo. Hindi pala anointing. Ano itong ting na to? Na pinatauso niyo. Di ba? Kasi sabi dito, sige nga kayo magbigay sa akin. Kung kailangan may magpakanta, kinakailangan siya ay sabihin nyo. Kaya naman pala kayo naluloko, wala kayong kayang bigyan ng qualification. Kung may magpapakanta, kinakailangan siya ay anointed. O kanina pa yan, nakuha yung kagad yung sagot eh. Bago yun anointed, sa huli natin lalagay yung qualification. Siya ay kinakailangan may maipakita set list. Kanta. Ha? Alive! Hindi na dapat na gano'n, ha? Nanay, humihin na, ano ba? May yung melody. Ano ba? Teka, puro kayo na lang, nauubusan nila eh. Meron? Sabihin mo muna yung ano, kayo naman, nagpapaka-spiritual nila, lagyan kayo ng pakpak. Yun unang pwedeng category o qualification para magpakanta ng isang tao. Kahit marunong kumanta sila doon naman ang nakapot. Ano ba? Nasa tolo. Walang tolo, nasa kanta. Ano ba? Puso ba? May pusong dalisig. Ano ba? Obedience. Lahat naman
Yung, pero sabi dito, di porke marunong kumanta, di porke marunong manamit, di porke marunong sumigaw o mag-lead, di porke marunong umate, magpahulite, hindi puro kung ano-ano, pero di na yung anointing. Wala yun. Kasi sabi dito, di basihan, yung saya, yung talon, yung iyak, yung sayaw ng tao, o yung dami ng crowd. Ang galing ko. Bakit? Ay, mga yan, mga tigang yan. Pag ako nagpakanta, lahat yan buhaan. Pagka lumabas siya sa tayo sa amin, bugto ang mata. Hindi naman kaya nagkakwento. Saan ba church niyo? So, sana. Ako nga magpapakanta sa linggo na yun. Pag huli kang dadating, panoorin mo, tingnan mo mga mata. Pag bugto, ako nagpakanta. Napaiyak ko sila na. Diba? Yung babasihan ng anointing, baka masaya lang yung crowd. Kasi paglabas nun, yung naramdamang artificial na yun, walang epekto sa buong isang linggo. Ganun pa rin mamaramdaman mo, mabigat ka din maya-maya. Malungkot ka rin. Dama mo na wala ka na talagang pera, wala ka na kaibigan. Lalo na yung bago-bago ka lang na basket. Feel mo talaga wala nang magkakagusto sa heart. Kasi nga hindi ka na refresh. Hindi ka na paapaw. No, sa magitan ng pahid ng banal na Espiritu. Kaya sabi dito, hindi po lahat yun para masabing epektibo kang tagapanguna. At number 6, kaya may fault, imitators of other churches' style and giving. Pag nakakita sa malaking church, bakit doon sa malaking church o bakit sa bridgeway, patay hindi ilaw, gym, ba't tayo? Bukas lahat. Kita tuloy yung mga tulog. Ba't doon sa ibang church, party-party ang dating, palit-palit ang ilaw. Parang laging Christmas. Parang naman night club eh. Samantala tayo doon. Makaluma. Kahit ano sabihin mo, wala po doon. Yung anointing. Wala po doon makapuspusan. No? Ang Panginoon ay ang Diyos ng kahapon ngayon at magpakailanman. Siya ang nauna at siya pa rin ang sa huli. Walang mauna sa Kanya, walang magpapauso sa Kanya, walang pwede sa Kanya ng mga gimmick at kung ano. May palatuntunan siya. Alam niyo, actually sa Panginoon, sinabi nga ni pumapalit si Moises, bundok pa lang yan, ha? Bundok! Pero since nandun ang presensya ng Panginoon at umaapo yung puno, hindi na susunod. Nasabi agad kay Moises, palatuntunan, hubarin mo ang iyong kanya. Dahil ang dako ito ay banal na dako. Hubarin mo yung sapatos mo, hubarin mo yung high mo, hubarin mo yung rubber shoes mo na napakamahal. Ibig sabihin, pag bumarap pa sa Panginoon, wala yan, yung mga pinagyayabang mo yan, huhubarin mo yan. Eh kaso nga, ang nangyayari na namamaglipay, kaya no? Kailangan, pagka nagpapakanta ka, gwapo ka, maganda ka, may tayo ka, madamit ka, mabango ka, lahat na malaki yung boses mo, pasabogin mo yung mga speaker, okay lang kayo. Hyper ka dapat, parang tao, hyper din. Hindi po doon, saya lang yung ma-achieve natin lahat doon. Combo lang. Pero pagtapos doon, para tayong sumama sa isang patay na may combo. At pagtapos ng combo din, wala nang nangyari. Malungkot na ulit tayo lahat. Ikaw pagkamahagi, genuine worship cannot be hindered and will not be rejected by God. No? Hindi siya may hinder ng sitwasyon, senaryo, at false leader. Kasi na naman, ganito gagawin natin. Number 1, i-avoid natin ang favoritism. Alam niyo yung favoritism? Favorite ko first Sunday. Favorite ko third Sunday. Favorite ko. Favorite ko yung nagpapakanta na yun. Diba? At tigilan din naman natin kung proud tayo yung sobrang comment. Abi, kakanta na tayo, i-comment pa natin yung suot mong nagpapakanta, yung boses mong nagpapakanta, yung tugtog ng mga manugtog. At tayo ng mga nagpapakanta, kaya kung hindi natin yung maraming instruction, diba? Nagpuri tayo, susunod yung tao. Ano ba? Kaya kung hindi natin yung comparison,
ay mas magaling magpakanta siya. Pag yun ang nagpapakanta, luhaan kami. Pag isa naman nagpapakanta, tawanan na kami ng tawanan. Eh bakit? May ganun ba? Eh paano? Wala sa tono. Diba? Ako naranasan ko lahat. May nagpapakanta na talagang kinagat ko yung aking dina at lahi. Para lang hindi ako matawa. O yun ba? Nakakatuwa ba yun? Na nagpupuri ka pero nakakagat dila. Kasi pinipigilan mo, matawa at yung katabi mo, matatawa na rin. Ay ayaw mong tumingin dahil sasama ng isang masaganang halakatan. Di ba? Kaya tingnan natin mabuti lahat ito. Ang sabi dito, avoid idleness or going with the flow. Parang kumakanta ka na wala sa isip. Halimbawa, hindi mo dinagyan yung kantang ito. Participate kayo ha. Diba yung kinakanta mo yung mga encouragement? Halimbawa, Bimo! Zero. Anong zero? Bimo! Okay, yun ang kasi sinabi. Bimo! Bistro! Ito pala hindi na obedience, di ba? Sabi ko, Bimo. Sabi naman na iba, Bibo. Bistro, Bitong, sabi. Eh, doon pala. Baka naman, di ba? Achieve yung United. Worship. Di ba? Try uli natin. Participate, ha? Sumigaw! 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 Okay, ulit, ha? Sagana! O, di ba? Minsan kasi wala ako sa isip eh. Dahil alam mo yun ang response, nakikita mo ka. Di ba? Mahal na mahal kita. Noon. Di ba? Umabot ka na lang eh. Hindi mo alam pa. Ano pa ba yun? Basta sumunod ka. Mahal na mahal kita pa. Noon. Noon pa. Wala na. Di ba? Ako minsan pag kinakanta yung bakit nga ba? Tama naman yun, nagagandahan ako dun eh. Pero gusto kong kantan yun eh. Di ba? Bakit nga ba? Ano sunod? Ako naman. Bakit nga ba? Ang dami yung tanong. Diba? Ang gusto ko pala doon eh, dapat nga ba napurihin ka? Dapat nga lang nasambal ka. Diba? Tapos, di ba yung chorus na yung chorus nun? Hindi dahil, diba? Hindi dahil sa pagpapala, hindi dahil sa himala, ano ba? Kundi dahil ikaw ay ikaw. Di ba? Parang gusto ko sabihin doon, dahil talaga sa mga pagpapala, dahil talaga sa mga himala, at dahil talaga ikaw ay ikaw lang. Di ba? Ang iniisis ko, hindi, gusto ko sabihin sa katanungan, ayoko nang tanungin. Kasi yung pag kinanta mo naman yung kasunod nila, and I stand in awe of everything we owe to God. Ba't itatanong mo ba yun? Walang bagay na galing sa akin. Walang natin karapatan magtanong. Ang dapat lang natin all to do is to worship God and fall down before God. Yun lang. Hindi tayo kailangan magtanong, hindi tayo kailangan pilitin, hindi tayo kailangan magtaka. Lahat gawin natin. Kaya hindi ko sinasabi para husgahan natin yung kantang yun, ha? O sabihin nyo, ayoko nang kantahin yun dahil si Pastor naiisipan. Hindi po. Ako'y medyo ano lang talaga ako. Meron ako talaga iniisip minsan sa mga rhyme o sa mga kanta. Kasi, siyempre, meditate ko talaga lahat. Di ba? Okay, tuloy tayo dito. Ang sabi dito, genuine worship cannot be hindered and will not be rejected by God. The heart of worship. Kinata natin ganyan, diba? When the music, wala na raw lahat yan. And all are stripped away. Ayaw na gumana. Wala na silbi. Yung pag-ayos si Brother Ferdy, wala na. And I
nakitira. Ang nire-record lang ng Panginoon ay ano daw? Buong puso. Kaya sabi, pag kumanta ka na, nag-worship ka sa Panginoon, I'm coming back to. Sige, tuloy nyo. Tuloy nyo pa, sige. Akala nyo matatapos na. Sige pa, sige, tuloy nyo lang. When it's all about you, it's all about you. Inanta nyo, magtatanong ako. The word of worship is all about who? Jesus. Yeah. When it's all about Jesus and God, bago mo pakanta yan, it's all about love. Pag ikaw pala ay namumuna sa pagpapaawit, you should be what? Overflowing with God, with love, with everything, para maging effective ka. Kahit ikaw ay kumakanta lang, nakikiisa ka, doon siya nag-lead, dapat overflowing ka. Kaya pala pag ikaw ay sumasama sa Diyos, ay may dalang alalahanin, kahit wala kang kapatawaran, wala kong lahat ng epekto, walang gagaling, wala kong ma-achieve sa buhay, puro kamalasan ang mapupunta sa iyo. Kasi wala ka sa diwa ng pagsama sa Panginoon. Di ba? Army tayo. Pag sinabing army, alam mo na yung protocol doon. Alert ka! Enthusiastic ka! At hindi ka pwedeng abalahin ng anumang okasyon. Di ba yung nakapilang lang? Tawagin ka ng kamag-anak mo, pupunta ka. Ang Panginoon, hinahanap ni Maria. Ano sabi ng Panginoon? Sinong aking magulang? Nahanap kayo ng inyong ina. Sinong aking kapatid? Silang mga nakikinig ng salita niya. Kahit yung sundalo, di ba? Yung humingi ng palagi sa Panginoon para sa kanyang katulong ba yun? Yung senturyon, di ba? Naiintindihan ko dahil ako ay may katungkulan. Na pag inutos ko, gagawin nila. Kaya ipag-utos ko na, mangyayari. Nakuha yun? Ayun ang ibig ko sabihin dito. No? Hindi natin kinakailangan yung buong gayang ng akakyan, buong gayang ng pagpapaimbaba, buong gayang ng kung ano-ano. Yung simplicity, yung pag-ibig lamang. Di ba? May ma-achieve po tayo. At sabi dito, true worship brings a good fragrance unto God. Bakit? Minsan iniisip ko, no? Bakit yung mga langaw gusto yung mabaho? Diba? Alam niyo yung mabaho, alam niyo yung mga bababaho, lumatapo. Diba? Tapos pag pampapang mabaho, pangalan ng kamay mo, gano'n pa mo, hindi ka dato. Mabaho yun. Kasi sa kanila, ang mabaho, yung mabaho. Ngayon, kung papalitan natin ng batas, papayag ba kayo? Nasa isang snack ko, i-declare ako na lahat ng mabaho ay mabaho. At lahat ng mabango ay mabaho. Papayag kayo. Ha? Hindi na. Kasi nakabis na niya na yun eh. Di ba? O sige ha, tingnan natin. Participation kasi may mga inangto. Si Mr. Tracy nakaparticipate na agad eh. Diba? Kasi ito yung gusto sabihin. Pag kami naamoy kayong mabaho, ano po rin yung gagawin? Sige nga. Pakita niyo sa akin. Pakita niyo sa akin. Kayo, welcome na welcome kayo sa pagkakamot. Sabi pa nila eh. Ano po rin yung gagawin? Kasi bibi ko na. O sige ha. O, ako naman magtatanong. Ano ba yung naamoy? Ba't kayo biglang nagtakip? Kaya nga anong klase ng babaho yun? Mabaho yun na. Services, meron yan, pangatlit. Ano ba? Ano pa yung mabaho? Putot. Services, panglima yan. Ano ba? Ano ba? Ano yung mabaho? Kilikili. Services, pang-anim yan. Ano ba? Ano? Ano ba? Dumi ng aso. Dumi na lang in general. Services, top answer yan. Di ba? Sino yung nakaapak ng tae, kinumpim pa. Nakita niya ng dumi. Ay! Ay! Tapos okay, dumi ng anak niya, yung diaper, di ba?
Namula-mula ko. Eh, nasipa ng anak doon. Diba? Pag gano'n, diba? Ano naman ang reaction? Halimbawa naamoy mo na at hindi mo na-intake. Ano yung pwede nyo pakita? Ano yung mangyayari sa mukha mo? Diba gaganda ka? Kasi mamumula ka eh. Diba? Diba naman, masusukat. Kala ko naman gaganahan. Diba naman ay ano? Mapapangimik ang mukha. Di ba napapaganda? Lahat na. Para bang inakatake, yung ba naman? Ng stroke. Eh, di ba, alam naman pala nyo eh. Ang Diyos ganun din. Pag hindi ka aya-aya yung inaalay natin sa Diyos, bawo-bawo ang Diyos. Kung kayo nga ayaw nyo na mabaho, ang Diyos pa kaya. Di ba? Ngayon, pag nasiyang kayo sa mabango, pabango, bibili nyo. Kahit naman lahat ng pabango may pinipili ka na huy. Dahil iba na yung mapili. Ang Diyos mapili. Kaya siya nagpapapili. Kaya siya pumili, mapili siya. Kaya kung mag-aalay kayo sa Diyos, piliin niyo the best na ibibigay sa Diyos. Kaya sabi dito, pag naroon ng Diyos, pumanik ang inyong pagpupuli sa Kanya, yung army na nagbigay ng magandang parade sa Kanya, ibabaksak ng Diyos. Ang sabi dito, we expect a blessing to fall down, healing, financial blessing, freedom from bondage, tapos overflow and bring comfort, peace. Di ba? May spiritual strength, may victories over problem and trials, may wisdom and knowledge sa mga sitwasyon sa buhay. Yan po ang ma-achieve ng truest worship ng isang iglesia. Okay? Sa ating halos conclusion, sabi nga dito, so know your rank as an army. Ano ba? Pag worship leader ka, no? Piliin mo maging matalino. Hindi dapat defile ang bibig mo. Hindi dapat in service of truth. Nagpapakanta ka, naninispis ka, naninil ka. Tanggalin yung pangit doon. Ang sabi, be obedient, be submitted, be full of prayer and trusting God. As a prayer warrior, ganun din. Ang sabi dito, walk righteously and courageously. As a sophisticated warrior naman, parang ang sniper nito eh. Yung asintahado ka lagi. Ang sabi, your heart of worship, that must be focused unto God alone. At yung general assembly, yung mga training, no? Ang sabi, be acquainted, be familiar, aim to grow, and be developed, and be chosen, and be one day a praise and worship leader. Alam niyo pag sinabi praise and worship leader, ano mo makapasok sa isip? Yung nagpapakanta, hindi lang po yun. Yung marunong kang mag-lead ng pagpupuli sa Diyos sa anumang sitwasyon, kahit nasa bahay ka. Praise Him. Ikaw pa rin ang praise and worship leader. Sa sitwasyon ng grupo na nagkakaroon ng mga pagkakagulo, ikaw ang magtatawag ng unang panalangin at pagtiwala sa Diyos para kasi Diyos siya pa praise and worship leader. Kahit mag-isa ka na lang, pumasok ka sa kwarto, nililig mong spirit mo, you are a praise and worship leader. Iba po ba?